Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Isang magandang araw sa bawat isa. Isa po muling kagalakan na sa pagkakataon pong ito ay muli po nating mapapasalamatan ng Diyos. Ito po ang ating year-end service. Kapiling po natin ang lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kapwa kamanggagawa, lingkod ng Panginoon, kapamilya, kapuso, lahat po ng involved sa gawain po ng Caloocan Bethel, together with our daughter churches who are with us, and even those who are far away from us. Salamat po sa presence ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. At tayo natutuwa sa panibagong pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, karagdagang taon. At ngayon po, iiwan na natin ang year 2023 at ating pong i-welcome ang panibagong taon na may pagpapasalamat, pagpupurit, pagluwalhati sa Diyos. Napakahalaga po na as we wind up the year, we must be grateful and thankful to God. Nais ko pong bahagiin sa inyo ang mensahe ng Panginoon na tayo pong lahat ay makisalo sa mahalagang mensaheng ito. Kung meron mang bagay na napakahalaga na dapat na nating laging ginagawa ay yung magpasalamat sa anumang sirkumstansya ng ating pong buhay. If you have your Bible, I hope you have your Bible with you. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng awit, Psalms chapter 40 verse 16. Ulitin ko po, Psalms chapter 40 verse 16. Sa Good News Translation, ito po yung ating mababasa. Let me read this verse. And sabi po rito, may all who come to you be glad and joyful. May all who are thankful for your salvation always say, how great is the Lord. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. As we move on, let us all pray and ask God's provision, guidance, and leading as we ponder on God's message this morning or this day. Salamat sa Panginoon. Anumang oras tayo naroon sa inyo pong kinalalagyan, we're so thankful to God that God has given us an opportunity, an open door, again, to worship Him, to glorify His name, and to be thankful about what God has done and what He's going to do to us. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Hiling ko po na tayo po'y dumulog sa Diyos. Itoon natin ang ating kalooban, puso at damdamin sa Panginoon. Let us all pray. Father God in heaven, we're so thankful again for this new day, new opportunity that you have given us, a freedom for us to thank you for what you have done for us, O God. Salamat po. Salamat. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Kami po yung nagpapasalamat sa nakalipas pong mga araw, buwan, sa taong ito, Panginoon, na amin pong lilisanin. At panibagong taon naman ang amin pong i-welcome sa amin pong buhay. O Diyos, bawat sandali ng buhay namin ay ito po'y kaloob mo sa amin. In Him we live, in You we move, in You we have our being, and we are so grateful again, Lord, for giving us another new opportunities to open up a year with thanksgiving and to end up this year, O Lord, with thanksgiving also, with a grateful heart. Salamat po pang samahan mo kami sa pagbubulay-bulay po ng iyong mensahe, sa aming pong pagsasalo-salo ng iyong salita. Magbigay po ng kalakasan ito sa amin at direksyon din naman sa panibagong hamon na aming haharapin, O Diyos. Samahan mo kami. Narito po ang iyong abang lingkod. Make use of my life as a channel of your encouragement, of your word, to encourage people, to bless us, O Lord. May your name be glorified. May your name be lifted up high. In the Father's name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Muli, isang magandang araw po sa bawat isa. As I've said earlier, we will wind up this year with thanksgiving and gratefulness. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, ating pong pagsasaluhan sa araw na ito ng be thankful and be joyful. Be thankful and be joyful. How God blesses a grateful heart. Paano ba pinagpapala ng Diyos kapag tayo may puso na nagpapasalamat na natutuwa sa Panginoon? The Lord will send His blessing if you follow His instruction for life. You know what? Truly indeed, ang pagpapala po ng Diyos ay laging nakasunod kapag susundin natin ang Kanyang mga utos sa ating pumbuhay. He says, I'm gonna bless everything you do if you will follow His instruction. Alam niyo, napakahirap po kuminsan ang sumunod. Pero kapag alam natin may blessing behind sa ating pagsunod, it will be much easier for us to do those things. In your Thanksgiving celebration, as we are doing this today, thinking about the blessing that come by following His instruction to be grateful. Ang ibig ko sabihin, hindi ba't maganda po na sa ating pong buhay pananampalataya, yung ating pong napapasalamatan ng Diyos sapagkat ito po yung layunin niya sa buhay natin.
Ang importance of great gratitude, you will notice that there are different times in the Bible that God tells us that we must be grateful, far more than saying thank you from time to time. Pag sinabing gratefulness, hindi lang po ito yung magpasalamat at sabi mo, thank you Lord, thank you Lord. But more than that, gratitude is a constant mindset of thankfulness. Ang pagpapasalamat po ay yung patuloy na ugali ng ating puso na lagi magpasalamat sa Panginoon. Na itong pagpapasalamat is a lifestyle. Pag sabihin lifestyle, pamumuhay, ugali nating magpasalamat. God wants us to respond in everything that is happening in our lives with an attitude of gratitude. Ang tanong ay po ganito, in everything that is happening in our lives, ano po yung ating pagtugon o pagharap sa mga bagay na ito? Do we have an attitude of gratitude? Are we thankful to all the things that God has given us? Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Unawain po natin sinabi ng verse, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang tanong what is God's will? What is God's will? God's will, according to this particular verse, is to be grateful. If you do this, God will bless you in every area of your life. Kung pagpapasalamatan po natin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Kasi sabi rito, in all things, for this is God's will, that we must be grateful in all circumstances. Sa lahat ng sitwasyon, magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Ayon sa talatang ito, to be thankful, to be grateful. At kung gagawin natin ito, the Lord will bless us. When God's help is there in our midst, at ating pong natanggap ito, kasi mayroon tayong ginawang tama. We always thankful to God sa mga blessing na ating natatanggap, sa mga benepisyo na nakakabit sa ating pong pagsunod sa Kanya. Ang ibig sabihin, pag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka Niya, at dahil pinagpala ka ng Diyos, dapat lang napasalamatan natin siya. Scripture and scientific studies show that having a mindset of gratitude yield great and great blessing. Ano pong ibig sabihin ng sinabi ko? Ang banal na kasulatan, maging ang scientific proof, nagpapatunay po ito, maging ang siyensya, ay nagpapatunay na ang pagkakaroon po ng puso, damdamin kaisipang nagpapasalamat ay beneficial sa buhay natin. May malaking pakinabang. Pag-usapan po natin sandali, the benefits of blessing of being grateful to God. Ano po yung benepisyo, pakinabang kapag tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos? Aber, gusto niyo ba nating malaman yung mga blessing na ito? Okay, samahan niyo po ako, isa-isahin po natin sandali ang ilang mga bagay na ito. Una, gratitude improves your brain and physical health. Pagka lagi daw tayo nagpapasalamat sa Panginoon, ayon sa mga doktor, healthy daw yan. Healthy human emotion. Yung lagi ka mag-thank you sa Panginoon. Lagi ka magpasalamat. Yung attitude of gratefulness is a healthy thing for us to do. Yung brain daw natin nag-i-improve, yung physical health natin nag-i-improve. Kaya tingnan niyo po, kapatid, ikaw ba ay nangihina, nanglulupaypay? Baka naman nagkulang kang magpasalamat. Ang taong marunong magpasalamat, laging healthy ang kanyang physical and mental abilities sa buhay niya. Pangalawa, gratitude creates happiness. Wow! Tingnan niyo yung katabi. Masaya ba siya? Kung malungkot yan, ibig lang sabihin, hindi siya marunong magpasalamat. Ayon sa pag-aaral, the happiest people are those who are most grateful. Ayan. May kilala ba kayong masaya? Kaya sa masaya, lagi siyang nagpapasalamat anuman ang kalagayan niya sa buhay. Amen. Pangatlo, gratitude help you sleep better. Sino sa inyo may insomnia na? Hindi na makatulog, nababahala, kasi nagkulang tayo magpasalamat. Isa pong benepisyo ng pagpapasalamat daw, pusong may pagpapasalamat, nagiging better po yung kanyang pagtulog. Nagiging maayos yung kanyang pagtulog. Yan, it helps us sleep better. Ano pa? Gratitude is a medicine or antidote to toxic emotion. Ano po daw? Pagka daw tayo nagpapasalamat sa Panginoon, ating na-overcome yung anger, magagalitin, nagbabahala, depressions, and fear. Once we learn how to be thankful, yun daw ang gamot. Saan? Sa takot, pangamba, depression, galit, na pagtatagumpayan natin ang bagay nito. Maging yung takot. Kaya tingnan niyo yung taong mapagpasalamat, na-overcome niya yung fear, na-overcome niya yung anger. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagwawala kaagad. Kundi, you can be grateful and worried. You cannot be grateful kasi and worried at the same time. Dapat po nating unawain yon.
Ang taong laging magpapasalamat, laging masaya yan. Ayan. Ano pa? Gratitude improves relationships. Ayan. If you express more gratitude to your spouse, to your husband, to your wives, you will have fewer conflict. Hindi kayo laging magtatalo kung lagi ka nagpapasalamat. Meron ba kayong kilalang magulang o nanay, tatay, mag-asawang laging nagtatalo? Pagka laging nagtatalo, hindi marunong magpasalamat yan sa mga bagay ginagawa ng isa't isa. Pero kapag ka natututo tayo magpasalamat, sabi mo sa mister mo, thank you honey ha, nagsaing ka ngayon. O di, walang conflict. Thank you din. Kahit sinaing mo, may tutong na sa ibabaw, may tutong pa sa ilalim, may tutong pa sa gilid. Salamat pa rin. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Di po ba? Kapag tayo natututong magpasalamat, it improves relationship. If you express more gratitude to your spouse, you will have fewer conflicts. If you express more gratitude to your children, that your children will bring no problem to us. Hindi magdudulot ng problema sila at magiging masaya pa ang ating relationship. Ano pa? Kapag tayo natututong laging nagpapasalamat, it opens the doors to people and opportunities. You make friends and open doors of opportunities to testify and witness for the Lord. Kapag lagi kang nag-thank you. Tingnan nyo, yung taong laging nakangiti, laging nagpapasalamat, ito yung laging may kausap at laging busy yung mga taong makausap sila. Willing ang mga taong makausap sila. It is an open door of opportunities for you to share the Jesus to others if you are thankful, if you have the attitude of gratitude. Ano pa? Having an attitude of gratitude is an evidence of spiritual maturity. Ayan. If you want to know how spiritually mature you are, ang question, how grateful you are. Para masukat po kung gaano yung paglagong spiritual ng isang tao, tingnan niyo po, kung lagi siya nagpapasalamat, umuunlad yung isang spirituality. Kung lagi siya nagrereklamo, laging madaingin, laging naghahanap, kahit meron na siya, laging naiinggit, evident po yun ng spirituality niya ay weak, hindi siya strong, hindi siya matured. Ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 7, and I quote, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Hallelujah. Nag-uumapaw ang pagpapasalamat. Kapag meron tayong ganitong ugali, lumalalim po tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Ano pa? Ito mahalaga. Kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, it pleases God and brings blessing to us. Hallelujah. Natutuwa pala ang Diyos pag tayo nagpapasalamat. Kapatid, bago natin iwan ang taong ito, bagamat marami tayong mga pagsubok na hinarap, mga suliraning binata, mga pagsubok na ating pong pinaglabanan, at tagumpay din naman ang bawat isa. But be thankful to God. Bakit? Kasi natutuwa daw ang Diyos kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya. Pasalamatan mo ang Lord. Ang sabi nga na awit, let's be thankful about the things that we do, about the things that we receive, about the family that we have, about the food that we eat, about the water that we drink. Lahat po ng mga bagay na tinatangkilik po natin sa buhay, dapat po natin pagpasalamat sa Panginoon. Ang tanong ay ganito, kailan nagkulang ang Diyos na biyayaan tayo ng mga pangangailangan natin sa buhay araw-araw? Yung daily bread, God provided us. Though we are not yet through with our crisis in this world about this pandemic, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil sinustain niya ang buhay. We passed through the trials and difficulties of suffering because of this pandemic. And because of God's grace, love and mercy, yung blessing ng Diyos nandyan, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. All throughout the years, all throughout the days of our lives, 365 days in a year, hindi po nagkulang ang Diyos. Muwagat, tanghali, hapon at gabi. And we must be thankful to that. It pleases God and brings us blessing once we give Him glory and honor and thanks. Amen. Ang tanong naman, pag-usapan natin, what does God wants us to be grateful for? Ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat? Ano yung mga rason kung bakit nais ng Diyos na tayo magpasalamat? Reason why we must be grateful. Ilang mga bagay. Narito po, nais ko pong impart sa inyo, ilang mga mahalagang bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Bago man lang natin harapin yung panibagong taon, ay matutunan po natin pasalamatan ang Diyos sa kabila ng lahat ng mga bagay na ating natanggap. We must be thankful to God who He is, what He has done, and what He will going to do sa mga darating pang mga araw. Una, we are thankful to God because He gave us life. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng buhay. Ano pong sabi ng awit? Psalms 139, basa po tayo ng scripture. Psalms 139 verse 13 to 14, it says here, you are the one who puts me together
inside my mother's womb. And I praise you because of the wonderful ways you created me. Everything you do is marvelous. Oh, this I have no doubt. Hallelujah. Ang sabi ron, I know that full well. No doubt nga, walang pag-alinlangan sapagkat batid ko na ang Diyos hindi nagkulang. Ano po yun? Siya daw lumikha sa ating pong pagkatao. He created our innermost being. Siya daw yung humabi. Siya yung humubog sa ating sinapupunan ng ating mga nanay, mga magulang. See? Dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Meron po ba kayong mga mata? Ang mga may kamay. May mga kamay ba kayo? Kumaway na lang. Pumalakpak. Praise God. Di po ba? Ano ibig sabihin? We must be thankful to God. Binigyan kanya ng kamay na makakapagpalakpak ka. Tenga na makakadinig, mata na nakakita, ilong na nakakaamoy, bibig na nakakapagsalita, at bibig na nakakain. Salamat sa Panginoon. At buong pagkatao natin, He knitted it, He created it, He made it according to His image. At salamat sa Diyos. Una, dapat tayo magpasalamat sapagkat nilikha niya tayo. Meron ba mga isinilang sa taong ito? Dapat magpasalamat sa Panginoon. Ang buhay galing sa Diyos. God is a giver of life and we must be thankful to that. At sa darating pang mga taon, may mga nganak siguro sa 2024, we must be thankful. Kung hindi natin matututong magpasalamat sa Diyos sa mga bagay natin tinanggap sa taong ito, kahit na gano'ng mang karami ang blessing ng Diyos ibibigay sa atin sa 2024, hindi mo rin ma-appreciate yun. Bakit? Kasi hindi mo natutunan magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, what does God wants us to be thankful for? God wants us to be thankful, hindi lang tayo may buhay, kundi tayo po'y nananatiling buhay. We're still alive. Di po ba? We're so glad. Sino po sa inyo humihinga pa? Tingnan nyo katabi nyo. Humihinga pa ba siya? Kung ang nanay nyo humihinga pa, pasalamatan nyo ang Lord. Kung ang tatay nyo humihinga pa, pasalamatan nyo ang Panginoon. Kung kayo po ay may buhay pa, pasalamatan natin ang Diyos. Ang sabi ni Ecclesiastes chapter 11 verse 8, ganito, even if you have a very long life, you should try to enjoy each day. Anong sabi dyan? However many years anyone may live, let them enjoy them all, but let them remember the days of darkness, for there will be many. Everything to come is meaningless. Ano sabi po doon? Habang may buhay, habang may araw, pasalamatan daw natin ang Diyos at i-enjoy natin yon. Kaya we must be thankful sa araw na ito. We must be thankful kahapon, sa araw na ito, sa darating pang mga araw. Bakit? Humihinga ka pa. Salamat sa Diyos. We must be thankful to that. Amen. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Another reasons why we need to thank God for, because He saved us. Hallelujah. Hindi po ba nakakatuwa? Malaman natin na tayo ligtas. Ano sabi in Psalms 13 verse 5? Ang sabi po dyan, I trust in your love, my heart is happy because you saved me. Amen. Natutuwa ako, Panginoon. Nagtitiwala ko sa iyong pag-ibig, pagmamahal, at ang puso ko'y nagagalak sapagkat niligtas mo ako. Paano daw siya natutuwa at nagagalak? Nagpapasalamat sa Diyos sa kaligtasan kanyang nakamit. Hindi po ba tama lang magpasalamat sa Diyos? Sino ba tayo? Tayo pong lahat ay makasalanan. Walang matuwid, wala na isa. At ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. We will all perish because of our sinful nature. And because God cared for us, God suffered for us, He redeemed us by giving His life for us. And to Jesus Christ's death, nagkaroon tayo ng buhay at pag-asa. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. To that, we must be thankful. Di ba natutuwa kang kasama mong magulang mo, tumanggap sa Panginoon? Pagka tinanong ka, kapatid, saan ka pupunta? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa piling ng Diyos. Diba? Bakit? We are sure of salvation. And to that, we must be grateful. To that, we must be thankful. Na sa taong ito, maraming tumanggap sa Panginoon. Sa ating pong mga program, discipleship, church planting, witnessing. Di po ba mayroon tayong pinatanggap sa Lord, may tumanggap sa Panginoon? Di ba kakatuwa na magpasalamat sa Panginoon yung mga taong nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, tumanggap sa Panginoon, nakasumpong na kaligtasan. At kung ikaw yun, kapatid, nakaranas ka ng pagliligtas ng Diyos sa araw na ito, sa taong ito, magpasalamat ka sa Kanya. Natutuwa ang Diyos na pagpasalamat tayo sa Kanya. At yun ang dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat meron tayong kaligtasan sa Kanya. Ano pang dahilan? Because God is good. God is good. All the time, God is good. Amen. We must be thankful. Bakit? Ang sabi ng Psalms 54 verse 6,
I will offer a sacrifice as a special gift to you. I will thank you, Lord, because you are good. Hallelujah. I will thank you, Lord, because you are good. Ano daw dahilan kung pagpapasalamat po ayon sa awit 54? Because God is good. God is good. The goodness of God. Yung creation of God declares His goodness. Yung paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay, nagpapaywatig po ng kanyang kabutihan. Yung mga kamay ko lang nagagalaw ko because God is good. Yung mata ko nakakita because God is good. Yung araw sumisikat sa tamang distansya nito, pinainitan ng mundo upang tayo po'y makatuyo ng ating nilabhan, ng ating mga binibilad, at gayon din, makasustain po ng life. Salamat. Yung ulan na pumapatak para madiligan yung mga halaman, at yung buhay, yung hangin ating hinihinga. Yung mga bagay na creation ng Diyos proves that He is a good God. And because of that, we must be thankful. Kung may trabaho ka, because God is good. Kung wala ka man trabaho pero lumulusog ka, nabubuhay ka, kumakain ka pa rin 3 times a day, because God is good. Doon po sa mga nag-aaral, kayo po yung nag-aaral, nagkaroon kayo ng tuition fee, pinag-aaral kayo ng magulang nyo, and that is good. The goodness of God shows clearly and evidently in everyday's life, activities po natin, meron tayong lakas because God is good. And to that, we must be grateful. Kung ang tatay mo nakakasama mo na sa church at binago ng Panginoon, because God is good. God is good to him. God is good to us. God is good also to other people. Kung ang pamilya mo masaya ngayon, because God is good to you. God is good to our families. To that, we must be grateful and thankful to Him. Di po ba? Tayo po dapat magpasalamat sa Panginoon. Pumasa ka sa exam, pumasa sa board mo, because God is good. Nag-apply ka ng trabaho, tinanggap ka, God is good. Okay. Nag-apply ka ng tabi, tinanggap, God is good pa rin. Baka hindi para sa iyo yun. May inilaan ng Diyos mas special para sa iyo. Hintayin mo lang, because God is good all the time. All the time, God is good. In perfect timing lang naman po yun. Amen. Ano pa? Because God answers our prayer. Another reasons why we must be thankful to God, because God answers prayer. Sino po sa inyo may patotoo na tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin, kanyang prayer? Meron po ba? Amen. Sa mga nagtaas ng kamay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Alam nyo, kahit na tayo naka-online, nakikita ko pa yung mga nagtataas ng kamay sa bahay ninyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ako po yung naniniwala, marami niya sa Bethel. Yan. And every one of us, especially members of Caloocan Bethel, adherents of our church, do have their personal testimony declaring the goodness of God because God answers prayer. Ang Diyos ay tumutugon ng dalangin. At sabi ng Psalms 118 verse 21, I praise the Lord for answering my prayer and saving me. Hallelujah. Itong nakaraang ilang araw, 365 days ang binigay ng Diyos sa atin sa taong ito na ating iiwan. Ilang araw na lang po ay bukas ay atin na pong we welcome ang panibagong taon. Kung total man ay 364 ngayon, 365 bukas, well, that's good. Na ibig sabihin, 365 days, binigyan niya ng opportunity ang tao sa kanyang dalangin na kausapin ng Diyos, humiling, at ako'y naniniwala, out of the 365, perhaps more than half of that, ay may pagtugon ng Diyos sa ating mga prayer requests patungkol sa individual, personal, material, possessions, and even spiritual blessing na hiniling natin sa Panginoon because God answers prayer and He saves us. Amen. Praise God. Ano pa? Because God shows us how to live. Hindi lang po tayo binigyan ng buhay, kundi binigyan niya tayo ng paraan para mabuhay ng tama at maayos. At sa punto na yan tayo nagpapasalamat. Ang sabi ng awit 16 verse 7, I love you, Lord, for being my guide. Even in the darkest night, your teaching fill my mind. Anong sabi rito? Alam niyo po, ito po ang isa pang blessing ng Diyos sa buhay natin eh. Sa loob ng 365 days, ang ilan sa atin ay humarap sa mga choices. Because life in this world is full of choices. Sa buhay natin sa mundong ito, punong-puno ng pagpili, punong-puno ng desisyon na dapat gawin. And some of us maybe failed to pick or to choose what is right. Maybe some of us failed to follow God's programs and will for their lives. Kaya bigo tayo. In that sense, salamat pa rin sapagkat God has given us opportunity again to replenish our mistakes, to reform our lives by giving us hope, giving us power, na mabago yung buhay natin. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. At hindi lamang yun, ang Diyos po ay nagdidikta ng direksyon na dapat nating daanan, tamang daan. Ang sabi nga ng Proverbs 3:5 is, trust in the Lord with all of our heart and lean not on your own understanding. In all our ways, God
we must acknowledge God, and surely God will direct our path straight. Salamat sa Panginoon sapagkat nasa Kanya ang tamang direksyon ng buhay. At salamat sa Diyos sapagkat ginagabay niya tayo kung paano tayo dapat mabuhay ng tama. Amen. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, kundi binibigyan niya tayo ng kaalaman, karunungan upang kung paano natin magamit ang buhay na ito sa tamang kaparaanan at kung paano tayo dapat mabuhay. Ang sabi nga rin sa talatang ito, for being my guide. Hallelujah. May the Lord be the driver ng buhay natin. Ang tanong ay, ito pong taong ito na ating iiwan, sino po ba ang naging guide natin? Yung boyfriend natin, girlfriend, kapitbahay, teacher? Well, perhaps ang magulang natin could be our guide. But more than them, it is God who guides us. It is God who gives wisdom to our parents to guide us well. It is God who gives us hope and directions to move on forward into the right directions, going into a right path of life, into the right destiny ng buhay. Hindi lang yun. Sabi dito, even in the darkest night, your teaching will fill my mind. Ano yung guide natin? Yung salita ng Diyos na pumupuno sa ating isip, ang siya nagiging gabay natin. To that we are thankful to Him. Kung kayo po'y nagbabasa po ng lagi ng Bible, guide natin yon. And we must be thankful to God na babasa pa natin ang Biblia at nagiging gabay natin niya sa ating pong buhay. To those people who are energetic in their daily Bible reading, ay alaniwala ko na tama yung direksyon ng pagtahak niyo sa mundong ito. You choose what is right, you decide what is right, and definitely, hindi ka naman mapupunta sa mali kung tamang yung pipiliin. At salamat sa Diyos, ginagabay niya tayo ng ating piliin ng tama upang mabuhay tayo ng tama. Ano pa? We are thankful to God for He forgives us. Sino nga ba sa atin hindi nagkakamali? Walang matwid, wala ni isa. Ito madalas ko sinasabi. Kung titignan niyo po yung katabi mo kang anghel, pero may mga pagkakataon bumabagsak din tayo. May mga pagkakataon tayo nanghihina, nalulupaypay, nagkakamali, nagkakasala. At salamat sa Diyos, sa kabila ng ating panghihina at panlulupaypay, sa kabila ng ating imperfection, we have a perfect God who can provide us with forgiveness. Ang sabi sa Psalms 118 verse 1, tell the Lord how thankful you are because He is kind and always merciful. Ano daw? Lagi pong mahabagin ng Diyos at lagi siyang mabuti sa atin. Kind, mabait. Mabait ang Diyos. Amen. Hindi po ba natutuwa tayo? Meron tayong mabait na Diyos. Meron po ba kayong kilalang tao mabait? Kung meron ba, mas mabait ang Diyos sa Kanya. Amen. Hallelujah. We must be thankful to that we have a God who knows how to forgive because He is kind and always merciful. Pag sinabing merciful, laging marunong maawa ang Diyos. Amen. Salamat. Alam, sa buhay ko lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon because God is so merciful to me. I'm not a perfect person, I'm not a perfect pastor, but somehow, by God's grace, He forgives me from all of my shortcomings, from all of my mistakes. Ganon din po sa bawat isa sa atin. May mga magulang sa shortcomings ninyo, sino nagpo-provide ng forgiveness? Once you ask God's forgiveness, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Bakit? Kasi God is good. God knows how to forgive. God is full of mercy and full of forgiveness. He is so kind to us. Amen. Another reason kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon, because He never stopped loving us. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi yung kapatid, mahal ka ng Lord 3 times a day. Hindi po 3 times a day lang. God loves us so much that He never stopped loving us. Hindi po ba? Merong nga awit, the stubborn love. Alam niyo awit, the stubborn love that never ceases. Ibig sabihin noon, yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo siya makayang baguhin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And we must be thankful to that. Ang sabi ng awit 107, basa tayo ng talata, verse 8, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Anong sabi sa talata? Tayo din lagi magpasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw, hindi nagfi-fail. Sa mundo, ang pag-ibig ay may reason ng tao. Ang sabi niya, I love you because you're beautiful. I love you because you're good. I love you because you give me these things. You buy me something. Mahal kita dahil binilan mo ko nun, tinugon mo ito. I love you in spite of. Yun ang pag-ibig ng Diyos. I love you in spite of our mistakes, our failures, in spite of our flaws and weaknesses. God loves us so much. And to that, we must be thankful na ang Diyos, hindi niya hihinto ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Let's give thanks to God
for His unfailing love, for His wonderful deeds for mankind. Ano ba yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos? Alam nyo, walang nilikha ang Diyos na hindi kangkop, hindi nakalakip yung kanyang puso doon. When God created man, eto, maging seryoso tayo ng lubos. When God created you, He created you with His love. Alam niyo po ba yun? Nung likhain ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos na may pagmamahal niya. So, special tayo sa Panginoon. Think about that. Gano'n tayo ka-special sa Diyos? Tingnan niyo kung hindi tayo ka-special. Iniwan nga ng Panginoon yung langit, nagkatawang tao, kahit na hindi natin siya pinansin, pinahalagaan pa rin tayo ng Diyos. Ano sabi ng Bible? In that while we were yet sinners, Christ died for us. God showed His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Anong sabi ng Romans? Nung tayo mga makasalanan pa, namatay si Kristo, bagamat di natin pinansin ang pagpapahalaga at pag-ibig niya sa atin, namatay pa rin siya alang-alang sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. And you can never stop loving. You can never stop God loving us. Amen. Maybe, ang kapwa natin, may mga limitasyon ng pag-ibig. Marahil, ang magulang mo, hindi ka na mahalin katulad ng dati. Ang kabarkada mo, kaibigan mo, hindi mo na kaibigan. Marahil, ang asawa mo, iwan ka. Anak mo, pabayaan ka. Pero ang Diyos, kailanman, hindi ka niya iiwan, ipababayaan. Who can separate us from the love of God? Romans chapter 8. Kahirapan ba? Kaubaran ba? Kamatayan ba? Kagutuman ba? Hindi. Lahat ng ito, kayang-kaya natin pagtagumpayan sa Kanya na nagmamahal sa atin ng lubos. Think about the cross of Calvary. Hindi lang niya sinabing mahal niya tayo, pinakita niya ito at pinatunayan. God loved us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Itong 2023 is a God gift to us because God loved us so much. Itong 2024, kung ating mga harapin ito na may pananagumpay at may kagalakan, because God knows how to give, because when He gave with His love and heart. Salamat sa Panginoon sa punto na yan. Hallelujah. At sa puntong ito, since naintindihan natin, marami palang dahilan, no, kung bakit natin dapat magpasalamat ng Diyos, sa Diyos ang lahat ng bagay, at bakit nais ng Panginoon magpasalamat tayo. Now, as I wind up, let's talk about how can we express naman yung gratitude natin sa Diyos. Sa taong ito, na ating iiwan na, ito po ang ating pong end-year service natin. Paano naman natin ma-express yung pagpapasalamat natin sa Diyos? How can we express our gratitude to God? Alam niyo po, there are many ways to express our gratitude to God. Sa Bible, napakarami nun. Katunayan, kung babasahin niyo po yung Biblia patungkol sa be grateful to God, be thankful to Him, napakarami nun. Pero how can we express those love? Those gratefulness, those attitude of thanksgiving. Paano natin maipapahayag sa Diyos sa pagpapasalamat natin? Alam nyo, meron lang pong ilang mga mahalagang bagay. Bagamat marami po yan, ako po'y naniniwala, kung meron mga talata sa Biblia, higit itong bagay na ito. 3 bagay po na pinahiwatig na more than any verses in the Bible that we can be able to express God. Express our gratitude and thankfulness to God more than any passages in the Bible that speaks about this. Una, paano ko ba ma-express yung aking pagpapasalamat sa Diyos? Meron po 3 paboritong paraan ng Diyos. Alam mo, when we say paboritong paraan, maybe this is how God shows, ang tawag din expression. Kung meron tayong expression of love, di ba? How can we express love? In many ways. We can express love by saying, I love you. Di ba? Ano pa? Other expression of love. Meron po ba kayo alam na expression of love? Yung iba, expression of love, walang I love yung nadidinig, pero dinadaan sa regalo. Di ba? Expression ng pag-ibig. Sino sa inyo, hindi man lang nadinig na I love you mula sa asawa ninyo? May tinanong akong pastor, kailan po ba sinabing I love you sa misis nyo? Ni minsan pastor, hindi. Nung nilagawan nyo, hindi rin. Kasi hindi namin ugaling magsalita na I love you. Paano nyo napasagot yung misis nyo? Wala lang. Inandugan ko lang siya ng mga regalo. At sa punto na yon, nadama niya na mahal ko siya. Ibig sabihin, expression niya ng love to give gifts to them, to those he love. Ganon din po. Sa Diyos, meron po tayong mga expressions of thankfulness. Paano to? At ano ba yung mga bagay na kinatutuwa ng Diyos? Simple way to express our gratitude. But more than anything else, ito yung favorite ways to express our gratitude to God. Number 1,
Handa na po ba kayo? Para naman sa ganun, as we wind up the year na ito, isipin natin, paano ko ba napagpasalamat sa Diyos yung 365 days na ito, na ibinigay niya sa atin? Ilang weeks ang loob ng isang taon? 54 weeks. Am I right? How many weeks? Kung 365 days, how many weeks? 54 weeks? 12 months? Ano pa? Minutes. Anyway, bahala na kayo mag-compute. Pero gayon pa man, ang sabi nga ng Bible in everything give thanks, for this is God's will. Always give thanks. In other words, 24 hours a day, we can be able to thank God for about anything that we receive from Him. For who He is, what He's done, and what He's still going to do with our lives. Una, expression of gratitude. Singing song to God. Ayan. Yung umawit ka ng papuring awit sa Diyos in expression of gratitude yun. Op. Ang tanong pastor ganito, lahat ba ng kumakanta, thankful? Hindi lahat ng kumakanta, thankful. Marami kumakanta lang, napasunod lang. Marami kumakanta, napilitan lang. Pero iba yung kumakanta ka dahil sa nagpapasalamat ka sa Diyos. Singing song to God is an expression of our gratitude. Ang sabi ng 2 Panay, chapter 3, verse 17, basa tayo ng scripture. Sabi ron, the Lord your God is with you, the mighty one will save you. He will rejoice over you. You will rest in His love. He will sing and be joyful about you. Wow. Tingnan nyo, no? Sa lahat ng passage sa Bible, ito yung mababasa nyo, obserbahan nyo, no? Ito yung nakita natin na ang Diyos mismo kumakanta sa atin, para sa atin. Take note of that. Unawain nyo po yung verse. No? Sabi niyan, He will sing and be joyful about you. Wow. Hindi ba napansin yan? May talata pala sa Biblia na ang Diyos mismo kumakanta. You know, we have a singing God who loves music. Naniniwala ba kayo doon? Meron tayong Diyos na marunong kumanta, na mahal niya ang kumakanta, natutuwa siya sa maawit sa Kanya. Ano sabi rito? The Lord your God is with you, the mighty one will save you, He will rejoice over you, you will rest in His love, He will sing and be joyful about you. Who will sing? God Himself. God will sing for us and be joyful with us. Unawain po natin yung talata. Natutuwa pala ang Diyos na tayo kumakanta. At lalo na pagka natuwa ang Diyos, kakantahan niya tayo upang tayo lalo maging masaya. Kapatid, marami pong dahilan kung bakit tayo dapat kumawit sa Panginoon. Na hindi natin pag-uusapan, Joy to the World, the Silent Night. Whatever tune or tone to express our gratitude by singing, ang mahalaga niya, the attitude of the heart is right. Ang attitude ng puso, tama. Amen. Sa mga musician, nakapiling ko ngayon. Sa mga song leader, nakapiling ko po. Sa mga nagpipresent ng kanila pong talent sa Diyos by singing. It is an expression of gratitude dapat. At natutuwa pala ang Panginoon sa bagay na yan. Singing song to God is one way to express our gratitude to the Lord. Sabi ng Psalms 44 verse 8, we will praise God every day, we will praise your name forever. Hallelujah. Ano daw? We will praise God every day, we will praise your name forever. So every day we can be able to sing. You can sing to God as an expression of a thanksgiving. Amen. Alam mo sa bahay nga, every morning, pinisikap kong kunin yung gitara at ako'y umaawit sa Panginoon. Pang sarili lang yun. Naawitan ko ang Panginoon, nagpapasalamat ako sa kabisado kong awit, sa alam kong tono, inaawitan ko ang Panginoon. At ako'y natutuwa, at ako'y naniniwala na ang Diyos natutuwa pagka ginawa natin yon. Singing song to God in expressions of gratitude. Amen. Amen. So, pangalawa, ito. Another expression of our gratitude to God is giving back to God. Ang sabi ng awit, 54 verse 6, I will offer a sacrifice as a special gift to you. I will thank you, Lord, because you are good. Yung pagpapasalamat niya, in-express niya saan? Sa pagbibigay ng special na kaloob sa Diyos. We give thanks by giving something to God. Ngayon, ang tanong ay ganito, ano bang maibibigay ko sa Diyos? Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Totoo po yun. God owns everything. But what we can give to God? The only thing we can give to God is ourselves. Our love, maybe everything that we possess are His. Pero iba po yung binabalik natin sa Diyos, ang mga bagay na siya rin ang nagkaloob. Tingnan nyo, halimbawa,
Giving our tithes and offering. Once we give our tithes and offering with joyfulness in doing so, ano nangyayari? Napapasalamatan natin ng Diyos, napupuri natin siya. Alam nyo, kapag ka masaya ka nagbibigay, ina-express mo na ang Diyos hindi nagkulang. Kaya ka nakapagbibigay kasi ang Diyos hindi nagkulang na i-provide niya yung pangailangan, di po ba? Kasi may kakayanan ka magbigay. Ano ibig sabihin nun? May kakayanan ka magpasalamat sapagkat ang Diyos mismo nagbigay sa iyo. And we just want to express our gratitude, thankfulness na meron tayong Diyos na marunong magbigay by expressing our giving also to Him, the best that we could give. Amen. Hallelujah. Ito po yung mga talata natin pong basahin. Psalms chapter 50 verse 23. Pakireflect na lang sa sabi doon, those people honor me who brings me offering to show thanks, and I, God, will save those who do that. Wow. Unawain po natin yung verse na ito. Psalms 50 verse 23. Those people who honor me, who brings me offerings to show thanks. Yung pagbibigay ng paghahandog ng offering nila, ay nagpapakita ng kanilang pagpapasalamat, expression of thanks nila sa Diyos. At ano sabi ng Panginoon? I, God, will save those who do that. Ililigtas daw ng Diyos ang mga gumagawa ng bagay na yun. Ang tanong ay ganito, hinahandugan po ba natin ang Diyos ng mga bagay na nasa atin bilang tanda ng ating pong pagpapasalamat sa Panginoon? Itong nakaraang taon na ating iiwan, how is our giving? How is our offering to God? Ano yung conduct ng ating puso, ugali ng ating pong puso sa pagbibigay? Do we give cheerfully, hilariously, for God's service? Do we give our tithes with gladness in our heart? O nanghihinayang po tayo? Ang pagbibigay po sa Panginoon is expressions of thankfulness. Kasi nag-provide ang Diyos sa buhay natin. Hindi naman hihingi ng Panginoon ang mga bagay na wala sa iyo eh. And when you give something to the Lord, dapat iyo yun. Huwag mo ipamigay hindi sa iyo, kasi hindi sa iyo yun. Ang may karapatang magbigay lang ay yung meron pong pinagpala ng Diyos na magkaroon siya ng kakayanan magbigay. And to that, we can express our gratitude by giving something to the Lord, whom He Himself provided also sa ating buong buhay. Siya mismo nag-provide nun. Ang sabi rito, okay, we must be grateful in giving the past, the present, and the future, because giving is part ng buhay natin as an expression of our thanksgiving. Alam niyo yung tithes and offering sa Lord, dapat, ano yun eh, may pananaw tayo noon, ngayon at bukas. Noon kasi, pinagpala tayo ng Lord. Hindi naman pwedeng ibibigay mo something na wala sa iyo. Ngayon, dahil hindi nagkulang ang Diyos, napagkalooban ka ng mga bagay na tinatangkilik mo ngayon. At bukas, dahil naniniwala ka, pagpapalain ka ng Diyos, di ba? So yung context of giving something to God, dapat hindi yan nakaraan, hindi lang nakasalukuyan, kundi maging sa ating hinaharap. Kasi naniniwala tayo, in the past, God provided us to sustain us. Kung bakit ka mayroong buhay ngayon, sapagkat God provided you life. Kung meron kang tinatangkiling ngayon, because God provided you giftings and blessings. At kung meron ka man matatanggap bukas, because we believe that God will also sustain our lives, even for our futures, for future's hope. Nasa natin pag-asa sa bukas natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya yung siksik-ligligat na gumapaw na biyaya ng Panginoon, nakasalala yan sa attitude of giving. Hindi na siya nagbigay ka, i-bless ka na ng Panginoon. I-bless ng Lord yung cheerful giver. Masaya nagbibigay na may pagpapasalamat sa Kanya. Ang tanong, are we a cheerful giver? Are we giving God something as an expression of our thankfulness? Mula sa puso ba natin ito? Amen. Pangatlo at panghuli. Huli na. Ano yun? Huli man daw at magaling, huli pa rin. Hindi. Another expression of gratitude is communion with God. 1 Corinthians, ito madalas nyo mong mabasa ito, madinig sa akin every time na meron tayong Holy Communion. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27. Basahin natin sandali. Sabi ron, for I pass unto you, for I received from the Lord what I pass also to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, sabi ron, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this is the cup in the new covenant in my blood. Do this whatever you drink it. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sabi rito, gawin daw natin ito na may pag-aalala sa Kanya. Remembering the goodness of God. Once we do our communion,
We always reminded of what? Of what God's victory for us. Nagpapaalala siya ito ng tagumpay ng Panginoon sa buhay natin. Pagka tayo nagko-communion, to commune with God is to communicate, to thank Him, to think about Him, of His goodness, of what He has done for our lives. Kung ating naalala yung kabutihan ng Diyos, yung sakripisyo niya, yung pagliligtas niya sa atin. Alam natin ang essence ng communion, di po ba? The essence of communion has something to do with remembering the suffering of Jesus Christ on the cross. Because He loves us so much, He wants to save us. He wants to change our lives. Gusto ng Diyos baguhin ang buhay natin. Gusto ng Diyos ligtas tayo. Gusto ng Panginoon na sa pamamagitan niya ay matutunan nating makita ang kabutihan ng Panginoon. It's an expression of gratitude. Once we do communion with the Lord, naisip natin kabutihan ng Panginoon. Hindi siya nagkulang. Ang sabi nga, yung message about communion has something to do with God's suffering on the cross and God's promise of His return, yung pangako niya na siya'y muling paparito at babalik. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po. As we wind up this year, natunghayan po natin ilang mga bagay patungkol sa being grateful, being gratitude, being thankful, at may kagalakan pong gawin ito. Ako po'y naniniwala na hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay nating lahat. 2023 has been a challenging year for many of us, for our church, for our families, for every individual na nandito, at maging doon sa ating mga kapatiran na hindi po natin nakapiling sa ating service na ito. Maybe itong mga nakaraang ilang mga taon, lalo na itong 2023, ay taon ng paghamon sa ating pong pananampalataya. Taon ng pagsubok, taon ng antas ng pagsusuri ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Taon na kung saan tayo po'y iningatan, pinagpala, tinugon ng Diyos ang ating mga dalangin. Ang ilan sa inyo pinagaling, naghimala ang Panginoon. Ang ilan marahil ay lumungkot pero pinasaya ng Diyos. Maraming dahilan po kapatid upang tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi all things work together for good to those who love the Lord, to whom He called according to His purpose. At napakaganda pong tanawin ang paglipas ng taong ito, pagsasara ng taong ito, na meron tayong pusong masaya at nagpapasalamat dahil meron tayong Diyos na kailanman hindi tayo iniwan, ipinabayaan man. And we must look forward for another year of challenges. We are facing a year of unexpected events. Year perhaps na punong-puno ng di inaasahang mga bagay, di inaasahang mga pangyayari. Mga hamon ng buhay na ari tayo masurprise. Subalit kung tayo po'y nagliliwanag kasama ang Panginoon na sa puso natin, dahil nagliliwanag yung ating attitude of gratitude, kaya natin pagtagumpayan. Remember this, the happiest people are those people who are grateful. Grateful to God. The happiest people in the world are those people who are thankful to God. Ang pinakamasaya daw tao sa mundo ay yung tao marunong magpasalamat. Una sa Diyos at ganyan sa kanyang kapwa. Hindi ba masaya na ating pong salubungin ng panibagong taon? Iwan yung taong ito na meron tayong attitude of gratitude, attitude of thankfulness, with joyful heart na ginagawa natin ang bagay na ito. Amen po ba? Mabuti ang Diyos, kapatid. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Glory be to God. If you have a piece of candle with you or lighter with you, as we wind up this day with prayer, ito po yung ginagawa natin every time na tayo nagmi-meet, yung ating pong candlelight service. And we will do that as we pray. With your family, gathering together with you, kapiling mo, pamilya mo, ako po'y naniniwala na tayong lahat ay nagagalak na ating pong tatapusin ang taon. Hindi tayo nag-iisa, may kasama tayo sa ating pong tahanan, kasama natin ating mahal sa buhay, na nagpapasalamat. Kasama mo kapatid mo, kaibigan mo, o saan ka man naroon, hinto mo sandaling yung ginagawa. Just light a candle, or maybe the light of your cellphone, or whatever flashlight or pen light, open it up, bilang simbolo po ng
liwanag ng pagpapasalamat ng puso natin sa Diyos. Lighten up our light because of Jesus. And we must be thankful to Him because God is good all the time God is good. Yung ating pong tapusin ng taon na nagliliwanag yung ating pusong may kagalakan. At simulang harapin yung panibagong taon na nagliliwanag din yung ating pong pusong nagagalak na may pagpapasalamat dahil mabuti ang Diyos. You know what? Jesus is not only the way, the truth, and the life, but He is also the light of the world. And we can say that because of Jesus in us, we can say to people, we are the light of the world because of Jesus who is in us, na nasa atin, nasa ating tahanan, nasa ating pamilya, nasa ating buhay. Hallelujah. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. As we open all our lights, as we pray, sige po, hintayin ko po kayo makuha po ninyo yung inyong mga lighters o inyong pong mga candles, inyong pong mga pen light, whatever source of light you may have. And let's pray for the welfare of our family as we wind up the years and as we welcome another new year, lightened by the Lord's presence, lightened up by God's word and hope, expecting something good to happen. Hallelujah. Yes, God. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad, tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad, tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, Diyos ng pag-asa, Diyos na marunong magpatawad, Diyos ng kahabagan, Diyos ng himala, Diyos ng pagpapala, Diyos na nagbigay sa amin ng liwanag. Salamat, O Diyos, mula sa kadiliman, hinango mo kami, niligtas upang magkaroon ng buhay at pag-asa. At Lord, nagpapasalamat po kami sa maraming bagay na iyong ginawa. At sa pagkakataong ito, as we wind up the year, O Lord, 2023, we're so grateful, O Lord, for everything that you've done. Sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng iyong pag-iingat, sa iyong himala, sa pagpapagaling, sa pag-abot mo sa amin, sa pagpapalakas mo sa panahon naming kahinaan, sa pagpapatawad mo kung kami nagkulang, nagkamali, nagkasala. Salamat, Lord, sa kaligtasan, hindi lamang namin,
kundi na aming mga mahal sa buhay, na aming mga kilala, kaibigan, kasambahay, Panginoon, kasama sa buhay, mga kaibigan, Panginoon, na matagal na naming binabagi na ng iyong salita. Subalit sa taong ito, Panginoon, sila nag-response, O God, to that we are so grateful, to that we are so thankful, O Lord. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga gawain mo na patuloy mong binibigyan ng tagumpay sa iba't ibang dako, sa aming mga daughter churches, sa aming pang mga gawain, sa aming mga kapatiran sa iba't ibang lugar, maging sa mga kapatiran po namin nasa abroad na malayo sa aming piling. Lord, salamat po sa kalinga, pag-iingat, gabay mo po na ipong iginagawad sa kanila. Salamat po sa patuloy na paglago mo sa kailang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, patuloy mo silang ginagabayan, iniingatan. Sa panahon ng kalungkutan, ikaw ang kanilang kaaliwan. Sa panahon ng karamdaman, ikaw ang aming, Panginoon, kanilang kagalingan, O Diyos. Ikaw ang kanilang dakilang manggagamot. Sa kabila, Panginoon, ng kalumbayan, Panginoon, ikaw ang nagbibigay sigla at saya sa kanila. Salamat po, O Diyos. Marami pong dahilan, O God, na kami dapat magpasalamat. Lord, salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, ng attitude of gratitude with joyful heart, O God. Be our character, O Lord, as we wind up the year and as we enter into a new year, O God, with gratefulness, with thanksgiving, na mabuti kang Diyos. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang. Ikaw ang Diyos na nagsusustain, nagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangailangan. Ikaw ang Diyos na nagpapaalala sa amin, nagtutuwid ng buhay, at nagbibigay po ng tamang direksyon upang amin pong lakaran ang tamang daan, O Diyos, patungo, O Lord, sa magandang pag-asa, magandang bukas namin tinatanaw, O Diyos. Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, dagdagan mo ang aming pag-asa, Lord, at simulan namin, Panginoon, magpasalamat sa iyo, maging sa malilit na bagay, hindi lang sa malalaking bagay, kundi sa malilit na bagay, Panginoon, matuto kami magpasalamat. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat sa kadakilaan mo. At tulungan mo kami ma-express namin ang pagpasalamat na ito sa pamagitan ng pag-awit, ng mga papuring awit, pasalamat sa iyo. Sa pamagitan po, Panginoon, O Diyos, ng pagbibigay, O Diyos, na may kagalakan sa iyong gawain, maging sa aming kapwa, O Diyos. At gayon din, Lord, sa aming pong patuloy na pagkikipagkomunikasyon sa iyo, pagtanggap, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na amin pong nakamit, na may pagpapasalamat, may pag-unawa, Panginoon, na may Diyos kami na nagligtas, nagbigay ng buhay, namatay sa krus alang-alang sa amin, dahil mahal mo kami, Panginoon, ayaw mo may mapahamak sa amin, O Diyos. Salamat po. Panginoon, patuloy kami magliwanag saan man kami naroon. Maging ilaw kami ng sanlibutan sa mga lugar na aming kinalalagyan, sa aming tahanan, pamilya, sa iglesia ang aming kinabibilangan. Lord, pagliwanagin mo po, Panginoon, church, na kung saan kami, Panginoon, naka-establish, O Lord, sa iba't ibang dako, sa aming po mga daughter churches, aming po mga fellowship, kapwa ka manggagawa, kapatiran, O Diyos, magsilbi pong ilaw kami, Panginoon. Ugat, kalakip nito, Panginoon, ang ilaw ng lagi kami nagpapasalamat, liwanag ng buhay, Panginoon. Lord, help us, O God, to light up, O God, the heart of being grateful. Wherever we are, O God, wherever we are, Lord, salamat po. May the blessing, the provision, the goodness of yours, O God, be manifested in every days of our lives as we, Lord, as we wait for your coming. Lord, as the year pass by, as time goes by, O Lord, we do know, Lord God, that the end is near, your coming is near, drawing near, and any moment from now, you might come. Help us, O God, to rejoice in the reality that we have a God who gives us victory. We have a God who rejoices with us. We have a God who sings with us, O Lord. O God, umaawit namin Diyos na may kagalakan dahil natututo kami magpasalamat, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa paggamit mo sa buhay namin. Salamat, Lord God, sa new opportunities, O God, of serving you, of glorifying your name, of thanking you, Lord God. Salamat po, salamat. Minsan pa, O Diyos, hiniling po namin, continue to bless our family, enjoy our day, moments, O God, of celebrating your goodness, O God, as we wind up the year and as we enter a new year of gratefulness and gratitude for another years to come, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay, salamat sa kaligtasan, salamat sa pagpapala, salamat sa maraming bagay, at sa lahat-lahat po na gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor, praise belongs to you, and may the blessing of God the Father, the Son, the Holy Spirit be with us all as we shine your light upon the hearts of people around us, for your glory alone. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. God bless po, mga kapatid. Happy New Year. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Glory be to God.
All the glory, honor, and praise belongs to Him as we bring it back to Him. Amen. In Jesus' name. Salamat po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. God bless. God bless. God bless.